Doon sa mga sumunod na campaign sorties ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, base sa mga balita, on at least 2 of those rallies, Cavite yata at saka sa Laguna, hindi na binanggit ni BBM yung kanyang ate doon sa mga ini-endorso. No? Okay. Did you expect this? Is this something that that can be considered surprising? Hindi, malinaw naman yung paliwanag niya. No, gusto lang niya pag-usapan yung intricacies ng international law. Ayaw lang niya na maging one-sided yung usapin dito. Kayo kasi yung mga ganitong podcast, one-sided lang ito eh. Ganun talaga, bias tayo dito eh. Walang ED bias eh. Wala naman talaga siyang balak na banatan yung kanyang kapatid. Diba, pinaliwanag naman niya yun eh. Kayo lang naman nagsasabi na binabanatan niya yung kanyang kapatid. Diba? No, ay talaga, nag-iintriga kayo eh. Wala siyang balak siraan. No? Kaya ilagay naman natin sa tamang perspektiba yung layunin ng first sister. No? Kaya ayun, kinatay siya ng dalawa. Parang hindi na siya binanggit doon sa rally, no, ng kanyang kapatid, no, hindi na siya binanggit, no. Sabi nga natin nung last episode, deadma. Deadma na siya. At mukhang kung totoo, ay hindi naman siya sinama doon sa slate ng mga Duterte. So, yung sinabi natin na yung namamangka sa dalawang ilog ay lumulubog yung bangka. Mukhang at least for now, nakakatotoo naman, no? Ang sabi nga niya ay talaga namang gusto niya maging independyente. No, wala naman talaga siyang balak sumama sa administrasyon. Pinilit lang siya. At sumama lang siya sa Lawag Rally dahil pinilit siya ng kanyang anak na gobernador. Diba? So, ngayon, yung talagang gusto niya na talagang maging tunay na independyente dahil ayaw niya na lumala yung hidwaan ng dalawang grupo. No? Biro mo, this late ayaw niyang lumala yung hidwaan, no? Napaka-talino, no? This late, sabi na, ayaw niyang lumala yung hidwaan. Ay yun naman talaga kanyang layunin. No? Kaya take at face value na natin yung kanyang sinasabing tunay na layunin niya at yung Senate hearing na mukhang balak na ipagpatuloy ito eh. Diba? Hindi ko yata matanggap kung tatanggapin on face value yung kanya mga sinasabi, no? Kasi actually, nag-grant ka na, di ba? Hindi, wala. Okay na nga ako eh. Hindi, ang naisip ko lang, kung yung independent candidate ay isang tao, nakakapagsalita, siguro tutulak siya, no? Huwag mo nga akong gamitin. Huwag mo ako idamay dyan. Hindi ka independent eh. Dalawa. Si Willie Revillame at saka si Ben Tulfo. Hindi, ang iniisip ko yung idea. Parang ano siya, parang metaphorically. Kung lalagyan mo ng mukha yung word na independent. Hindi ko nga naisip si Willie Revillame o si Ben Tulfo eh. Pero parang madalas ma-bastardize o ma-take advantage of yung idea ng independent candidate eh. Diba? Parang tayo sa Facts First, very independent. Independent talaga. Pero imagine mo naman tong si Amy Marcos. Paano siya maging independent namamangka sa dalawang ilog? Independent pa yung paa mo na kaganon. Pwede ba yun? Actually, isang ilog lang naman talaga. Di ba? Di ba? Talaga namang pinili na niya yung side ng mga Duterte. Pero dahil gusto niya i-secure yung chances niya, ay bumalik siya dun sa kanyang isinuka na. Okay. Pero mukha ba laglag na sa slate ng administrasyon itong si Amy? Tingin ko, sabi nga natin na nakaraan sunugan na to. Sunugan na to ng tulay. Diba? Dati gula-gula nito yung tulay ngayon, yung natitira, ginawa mo ng abo. No? Well, knowing his brother, pwedeng sa susunod, kuhanin na siya. No? Pero mukhang hindi na siya sasama Tsaka imagine mo yung mukha ng mga kasama mo ron. No? Pagpunta mo ron, pagkatapos mong ilabas yung video na yung kapatid. Diba? 1, 2, 3. Ilan ba yung video na pinalabas niya ron? Dami. Tapos yung pinipilit niya na nagbago ng posisyon yung kapatid niya. Diba? Ano yung itsura mo ron, no? Baka yung kapatid niya, hindi na dumalo ng rally. Pag nandun siya.
Tingin mo? And then, susunod na yung tanong, okay. Assuming, although tingin ko nga rin, laglag na siya, no? Huwag na tayong magpanggap dito. Dahil kung ikaw naman si BBM, kahit gaano siguro kabait sa ate mo, diba? Sabi ko nga dati, with a sister like Amy, who needs enemies? Pero sa politika kasi natin, pakapalan ng mukha eh. Malay mo, dumalo pa rin siya, no? Pakapalan ng mukha yan. Pero tingin ko, halos sigurado ko, kahit dumalo siya, ay ilalaglag na siya. Sa bulong sa mga LGUs, sa mga sample ballots, no? Hindi ko sigurado kung isasama siya dun sa... Usually kasi yung slate na yan, gumagawa sila ng joint TV ad eh. Diba? Oo, tama. Wala pa ako nakikita ng joint TV ad, pero malamang lalabas yan sa last month. Siguro, ngayong Abril. Interesting na makita kung sasama si Amy dun sa joint TV ad nung administration slate. Duda ko kung sasama siya sa Duterte slate. Oo nga. Ngayon, dito sa kanyang, sa sitwasyon niya ngayon, how would this affect her re-election bid? Talagang katulad ng pinag-usapan natin sa mga previous episodes, talagang nanganganib siya. Dahil dito ay talagang parang itinaboy siya nung dalawang ilog eh. No, na-tsunami siya doon sa dalawang ilog. No? Kaya kung dalawang tsunami yun, sa dalawang ilog, saan ka lulugar? Mapapadpad ka sa lupa. Di ba ang tawag doon? Mabi-beach. No? Beached. Beach, B-A-C-H-E-D. Hirap na, baka magkamali. Beached yung nabalandra. Masculinity na naman tayo. Beached. Oo, mahirap sa mga nakikinig naman. Pag babae pinag-uusapan no? Ano lang po, liwanagin lang po natin sa mga talagang sticklers dyan, kinikriticize po natin si Amy Marcos, hindi po dahil babae siya. Kinikriticize po natin siya bilang isang public official. Okay? Tulad na binabanggit ko po dati, gender neutral ang kritisismo sa mali. Tsaka binanatan din natin yung dalawa niya kasama sa hearing. Yung ambassador ni Jesus Christ. No? At saka yung nakulong dati at sinasabi na nung nakulong siya ay pinayagan naman ng kanyang pamilya na dumalaw. So ano na ba? May confirmation na ba mula sa langit? Nagpahayag na ba yung si Jesus Christ na ambassador ko yan? Hinihintay pa. Parating. No? Pero di ba sabi, beware of false prophets. By their fruits, you shall know. Diba? Ano kayang prutas yan? Apple. Kala ko kaldero. Mansanas. At saka di ba pag ambassador ka, kailangan magsasubmit ka ng credentials mo ron sa sa pinuno kung saan ka assigned, no? Meron kaya siyang tatanggapin dapat 'yon, di ba? Meron kaya siya nakuha credentials mula sa langit, mula kay Jesucristo, no? Hindi, baka pinagawa sa Moraita o sa Recto. Nagagawa 'yun eh. Okay. Sige. So hindi, pero ito pag-usapan natin, wala na bang value si Amy Marcos? Hindi ba makakatulong sa Duterte kahit papaano itong kanyang pinagagawa diyan sa Senado? Well, tactically baka, pero baka tapos na 'yun eh, yung tulong niya eh. Dahil ngayon makakagulo pa 'yan eh sa kanilang mga kasama eh. Makakagulo pa yan dahil siyempre apelyido niya Marcos. At siyempre sumama siya doon sa launching rally. At siyempre matagal nang galit sa kanya yung bahagi ng mga Duterte. Halimbawa si Baste, si Panelo, etc. So kung gustong i-unify, halimbawa nung natitirang Duterte dito, si Vice President Sara, baka kailangan niyang pangunahin niyang layunin ay wag ma-antagonize yung mga nasa grupo niya na ayaw kay Amy dahil Marcos siya or malilito dahil siya nga ay precisely Marcos. So baka yung layunin ni Sara, kung siya na yung mag-a-assume ng leadership, ay consolidate muna yung kanyang base, unify muna. At si Amy baka hindi unifying sa kanilang grupo. Lalo na minsan tumatumbling siya eh. Katulad ng pagbalik niya dun sa administrasyon, dun sa launching ng kampanya. Pero nainisip ko lang dito, di ba basically ang conventional wisdom, politics is addition. So kahit pa paano, kung may addition, tatanggapin mo. Pero ito sobrang hot potato ba siya pag tinanggap ng mga Duterte?
Hindi naman. Ibig sabihin, baka tabla. Di ba? Baka tabla. Mag-hesitate, meron siyang value added, meron din siyang bagahe, precisely dahil Marcos siya, at saka hindi rin siya trustworthy, no? At saka yung kanyang anak, bumanat na yan kay Sarah, kung maalala mo. Di ba? Bumanat na yan nung sinabi ni Sarah na huhukayin yung bangkay ng kanyang lolo, yung anak ni Amy na gobernador ay bumanat na. At syempre, ang tingin ng mga Duterte, hindi naman babanat yung kanyang anak nang hindi naman siya kinonsulta. No? So, may ganung mga hugot yung Duterte camp. Kaya wala rin tiwala sa kanya. Wala rin tiwala sa kanya. Ang tanong, syempre, meron ding slate mga Duterte, ayaw nilang parang sasakripisyo mo ba yung slate nila kahit ito ay mahina? Kahit ito ay mahina. Siyempre, magmumukha namang naglalaglagan sila. At baka ayaw nila yon at this point. Hindi ba so kung ganyan, saan pupulutin itong si Amy Marcos? Siyempre, sa kangkungan. Sa kangkungan. Unless ngayon, nagtatanggal na siya ng kangkong sa kanyang mga sa kanyang shoulders, no? Baka nandiyan na yung kangkong eh. No? Baka hindi rin niya kinakailangang tumalon sa kangkungan. Baka nandoon na siya. No? Dahil na Christian, medyo hindi naman siya ganun kataas sa survey. No? Pangilan ba siya rin sa ibang mga survey? Well, nag-average siya ng mga 10 to 12. No? 10 to 12. Medyo delikado yan. Ay kung hindi ka dadali ng dalawang kampo, yung sinasabi niyang gusto niyang pigilan ang hidwaan. No? Gusto niyang wag lumala yung hidwaan ng dalawa. hindi ko alam kung saan kuweba siya nakatira nitong nakaraang 2 taon eh. Para isipin niya na yung hidwaan ay kaya pang ayusin. No? Ano ba yan? Saan niya natutunan yan? Siya yung ano ba siya? Peace ambassador of peace ng dalawa? Ano ba yan? Hindi naman siya ambassador ni Jesus Christ, pero kanino siyang ambassador? Nung binanggit mo, Senator, yung kangkungan, ang naisip ko, kung hindi siya tatanggapin ng Marcos camp at hindi rin siya tatanggapin ng mga Duterte, tanggapin kaya siya ng kangkungan kung saan siya dapat pulutin. Baka magdalawang isip din.